Isang matinding babala ngayon ang umaalingaw-ngaw sa mundo ng boxing matapos lumabas ang mga haka-haka ng ating kababayan at dating world champion na si John Ariel Cuadro Alas Casimero ay posibleng sumunod sa sinapit ng Hapon na si Kyunosuke Kameda sa oras na makasugupan nito ang mapanganib na Meksikanong si Luis Pantera Nery. Mula sa Leyte, bit-bit ang pangarap sa lona ng Japan, bagong hinaharap. Hawak ang bandila ng perlas ng silangan, Cuadro Alas ay handa ng makipagpatayan. Si Luis Nery ang nakatayo sa harap, may dalang bagsik, may dalang panggap. Pero ang dugong Pinoy hindi umaatras, sa bawat suntok may dalang lakas. Sa nakalipas na mga ulat, matatanda ang si Kameda ay hinarap at literal na pinulbos ni Nery sa loob ng lona. Walang nagawa ang buksingerong Hapon, kundi ang sumuko sa bagsik ng mga kamao ng Meksikano, kung saan napilitan ng referee na itigil ang laban upang maiwasan pa ang mas malubang pinsala. Ngunit, bakit biglang naging sentro ng usapan si Kameda sa bakbakan ni Casimero at ni Nery? Ang malaking katanungan ngayon kung si Alas nga ba'y pasok raw sa banga o tuluyan ang masisira ang diskarte kapag hinarap ang pambato ng Mexico. Si Kameda mga kwento na kilalang nagbabago ng kanyang estilo upang talunin si Casimero sa pamamagitan ng isang epektibong hit and run style at nagpakita ng isang blueprint kung paano dudurugin ang depensa ng isang agresibong knockout artist dahil sa pagbabago ng diskarte ni Kameda noon kung saan ginamit niya ang bilis, tamang distansya at iwas suntok ay nagawa niyang talunin si Cuadro Alas. Kaya naman ngayon, ang tanong ng marami, ganito rin kaya ang magiging taktika ni Luis Nery para pabagsakin ang pambato ng Pilipinas? Ayon sa boxing analyst, hindi malayong kopyahin o mas pagandahin ni Luis Nery ang isatihiyang suntok, takbo at atras sa mga unang round ng laban. Ang layunin, pagurin ng husto si Casimero, ubusin ng hangin ito sa paghabol at sirain ng kanyang focus at tiempo kapag pagod na at wala ng lakas si Alas. Sa huling bahagi ng laban, doon na papasok si Nery gamit ang kanyang mamamatay taong kombinasyon upang tuluyang tapusin at pulbusin ang Pilipino katulad ng ginawa niya kay Kameda. Ngayon naman mga kwento, ano nga ba ang dapat na gawin ni John Ariel Casimero upang hindi siya magaya kay Kameda at matalo si Luis Nery? Upang mapurnada ang malagim na balak ng Meksikano, kailangan magdala si Casimero ng tatlong mahalagang adjustments sa ibabaw ng ring. Una, cut off the ring. Hindi dapat basta sumunod si Casimero sa pag-atras ni Nery. Kailangan niyang matutunang harangin ang mga anggulo sa gilid upang makorner ang bilis ng Meksikano at mapilitan itong makipagpalitan ng suntok sa malapitan. Pangalawa, matinding body shot attacks. Ang pinakamabisang gamot sa mga buksingerong mahilig tumakbo ay ang pagbayo sa katawan. Kung mapupuruan ni Casimero ang tadyang at sikmura ni Nery sa mga unang round, mawawala ang bilis sa mga paa nito at mapipilitan itong tumayo sa kanyang harap. Pangatlo, disiplina at pasensya. Huwag magbadali sa knockout. Kailangan kontrolin ni Alas ang kanyang emosyon. Huwag magpadala sa emosyon kapag tinatamaan o tinatawanan siya ng tukso ng kalaban at maghintay ng tamang pagkakataon para magpakawala ng kanyang pamatay na counterpunch. Mga kakwento, good luck kay Casimero at Neuber dahil sa araw na ito. 7 araw na lang bakbaka na. Kaya ingat sa mga biyay mga idol sa Japan. Samantala, narito ang napakahalagang tanong. Mananatili bang hari ng gulo sa lona si Cuadro Alas o mapatutunayan ni Luis Nery ng Pinoy naman ang susunod na pupulbusin? Ang sagot ay malalaman sa oras na magsalpukan ng dalawang higante sa loob ng lona. Pero yung totoo, kay Nery o di kaya'y kay Casimero ka? Sa nga kakwento, comment mo na opinion mo sa baba. Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.